Hello po, welcome po sa aking YouTube channel, ang Sir Joel EP Teachers. Sa bahaging ito ay atin namang pag-aralan ang konsepto ng kakapusan. So ito ay paksa sa economics sa first grading period, no? So alamin natin kung ano ba ang konsepto ng kakapusan. Pero bago yan, balikan muna natin yung unang paksa sa economics. So ano ba ang kahulugan ng economics? So ayon sa ating pag-aaral, ang economics ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkunang yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangailangan ng tao. Di nakatuon ng economics sa pagsagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan. Okay? So sa ngayon ay atin namang pag-aralan ang konsepto ng kakapusan. Pero bago yan, may ibahagi muna ako sa inyo ng ito isang joke, pero joke na pwede nating pag-isipan. So tingnan ninyo at ay inyong alamin. So dumating si Mr. galing trabaho. Mr. Mahal, ano ang ulam? Mrs. Nakalagay sa table, mamili ka. Mr. Tuyo lang ang nakalagay dito ah. Ano ang pagpipilian ko? Mrs. Mamili ka kung kakainin mo yan o hindi. Ako di pa kumakain. So yan ay isang joke, pero ang tanong, ano ang pinapahayag sa isang joke na aking ibinigay sa inyo? Bakit kaya ito nangyayari? So yan ang ating tatalakayin ngayon. Ano ba ang kakapusan o konsepto ng kakapusan? Ang kakapusan, ito ay hindi kasapatan ng pinagkunang yaman upang mapunan ang pangailangan at kagustuhan ng tao. So kapag sinasabing hindi kasapatan ng pinagkunang yaman, so talagang ang pinagkunang yaman ng isang bansa ay may limitasyon o limitado, kaya minsan kapos. Wala kasing bansa sa daigdig na kumpleto sa likas na yaman, no? So isa pa sa kahulugan ng kakapusan, pinaniniwalaan na ang bawat ekonomiya ay nakaranas ng kapusan sa pinagkukunang yaman. So halos lahat ng ekonomiya sa mundo ay nakaranas ng kakapusan. Kaya doon pumasok yung tinatawag nating export at import. So nag-import tayo ng mga bagay o mga yaman na wala sa atin, o yung mga produkto na wala sa ating lugar, at tayo naman ay nag-export ng mga bagay na mayroon tayo na wala din sa ibang lugar o sa ibang bansa. Ngayon, ano ang uri ng kakapusan ayon sa kalagayan? So uri ng kakapusan ayon sa kalagayan, una, pisikal na kalagayan. Tumutukoy sa aktwal na kawalan ng yaman na tutugon sa mga pangailangan ng tao. Halimbawa, kung ang tao talaga ay walang pera, kahit gusto pa niyang bumili ng isang bagay o gusto niyang pumili ng isang bagay na gusto niyang bilhin, pero wala talaga siyang pera, so yan ay isang kakapusan. Din ikalawa, yung pangkaisipan na kalagayan. Tumutukoy sa pagbigil ng tao na tugunan ng pangailangan kahit may kakayahan siya na tugunan ito. Halimbawa, ang isang tao ay nagbabudget ng kanyang pera dahil maliit lamang. So kahit gusto niyang bilhin ang ganong bagay dahil nagustuhan niya, pero pinipilit niyang pigilan ang kanyang sarili dahil nga kapos siya sa pera o kapos siya sa tinatawag nating purchasing power, no? So yan ang uri ng kakapusan ayon sa kalagayan, pisikal na kalagayan at sa pangkaisipang kalagayan. Din
uri ng kakapusan ayon sa kalutasan nito. So una, yung tinatawag na absolute. Ang absolute ang kakapusan kapag nahirapan ang kalikasan na tao na malutas ang sanhi ng kakapusan. So tinatawag talaga itong absolute. Halimbawa, kung ang kalikasan talaga ay kulang ng supply ng tubig, tandaan natin sa ating physical na kalikasan o sa ating daigdig, ayon sa pag-aaral sa physical na daigdig natin, 97% ay tubig alat at only 3% lamang ang tubig tabang. So kapag ang isang bansa ay talagang walang tubig, so yan ay absolute na kakapusan, no? So talagang mahirap yan lutasin. Hindi kalawa yung relative ang kakapusan kapag ang pinagkunang yaman ay hindi makasapat sa pangailangan ng tao. So tinatawag itong relative kung may mga pinagkunang yaman na talagang hindi niya kayang tustusan yung pangailangan ng tao, hindi talaga makasapat sa pangailangan ng tao. So yan ang uri ng kapusan ayon sa kalutasan nito, absolute at saka relatibong kakapusan. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakapusan? So una, yung maksayang paggamit ng pinagkukunang yaman. So alam natin na limitado ang ating pinagkukunang yaman, pero alam din natin na ang mga tao sa mundo ay talagang maksaya. Hindi nila kayang magkontrol o magtipid sa paggamit ng pinagkunang yaman. Halimbawa, yung paggamit ng tubig. Minsan, may mga tao talagang maksaya na gumamit ng tubig, no? So, yan ang dahilan kung bakit mayroong kakapusan, yung pagiging maksaya natin. So, kailangan talaga natin yung tinatawag na pagtitipid sa anumang mga pinagkunang yaman. Ikalawa, yung non-renewability ng ilang pinagkunang yaman. Halimbawa, yung mga yamang mineral. Halimbawa, yung gasolina. So, may prediction nga na talagang maubos ang gasolina o petroleum. So, kapag yan ay maubos, so lilipas pa ng ilang million years bago yan babalik. So talagang mahirap yan i-renew kapag nagamit na. So kabilang ang mga yamang mineral sa mahirap i-renew o yung tinatawag nating non-renewable kapag atin ang nagagamit. So kailangan talagang magtipid tayo para hindi tayo kakapusin o magkaroon tayo ng kakapusan. Din ikatlo, yung kawalang hanggan ng pangailangan ng tao. Talagang ang tao ay laging nagkaroon ng pangailangan at saka mayroon pang tinatawag nating wants o kagustuhan. So dahil dyan talagang magkaroon ng kakapusan. Siguro maubos lang ang pangailangan at kagustuhan ng tao kapag siya'y patay na, pero habang siya'y buhay pa, talagang ganyang mga pangailangan at kagustuhan ay walang katapusan, kaya nagdudulot yan ng kakapusan sa mga pinagkukunang yaman. Ngayon, alamin naman natin ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan. Ang kakapusan, ang hindi kasapatan ng pinagkunang yaman upang mapunan ang pangailangan at kagustuhan ng tao. Ibig sabihin, limitado o may limitasyon ang kasapatan ng pinagkunang yaman, kaya nagkaroon tayo ng kakapusan. Pero ang kakulangan, ito ay pansamantalang hindi kasapatan ng pinagkunang yaman na kayang matugunan ang pangailangan at kagustuhan ng tao. So pansamantala lamang ang ibig sabihin ng kakulangan. Halimbawa, kulang ng supply ng bigas, pero kapag nakaangkat tayo ng bigas sa ibang bansa at matustusan natin yung kakulangan ng bigas sa merkado, so mawala na yung tinatawag nating kakulangan o yung tinatawag nating shortage. Pero iba yan sa kakapusan, dahil talagang kapag sinasabing kakapusan, talagang hindi sapat yung pinagkunang yaman natin, yung natural resources natin, o limitado lamang, no? Ngayon, alamin muna naman natin ang mga teoryang pang-economics tungkol sa kakapusan. Ang una ay ang teorya
ni Thomas Malthus. Ayon sa kanya, magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makontrol, samantala ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon. So, kung ating intindihin ang ganyang teorya, so kapag daw ang populasyon ng isang bansa hindi makontrol sa paglaki at yung produksyon ng pagkain o yung paggawa ng pagkain ay mabagal, so talagang magkaroon ng kakapusan. Halimbawa, ang populasyon sa Pilipinas ay nasa 100 million plus. So, ibig sabihin bawat taon ay magdagdag tayo ng 2 million Pilipinos kung hindi ako nagkakamali. So, kapag mangyari yun, mabilis na lumaki ang ating populasyon sa bansa, ngunit mabagal ang produksyon ng pagkain. So talagang mahirapan tayo at magkaroon tayo ng kakapusan. Kaya nga isa sa solusyon na nakita ng ating pamahalaan na dapat nating isipin o kaya pwede nating tangkilikin na ito ay maging solusyon din sa kakapusan ng pagkain ay yung balik probinsya. Kasi ang purpose talaga ng pamahalaan sa balik probinsya ay yung mga taong nanirahan sa probinsya ay na pumunta sa Kalakang Maynila o sa iba pang mga syudad ay babalik sa kanilang probinsya at doon sila maghanap buhay o kaya ay magtatanim sa kanilang sakahan o kaya ay mag-alaga ng mga hayop para magkaroon naman ng produksyon ng pagkain sa ating bansa. So talaga yan ang nakikita na solusyon natin ngayon, no? So yan ay batay din sa teorya ni Malthus. Kasi ayon nga sa iba, ang paglaki ng populasyon ay parang multiplication. Ngunit ang pagtaas ng produksyon ng pagkain ay parang addition. So talagang mas mabilis ang paglaki ng populasyon kaysa pagtaas ng produksyon ng pagkain. So talagang magkaroon tayo ng kakapusan at kailangan magkaroon tayo ng solusyon dyan, at isa sa nakikita kong solusyon na yung balik probinsya, no? Para ma-decongest yung nasa syudad, lalo na ngayon na mayroon tayong COVID. So para din itong solusyon, no? Ngayon, ang kakapusan bilang suliraning panlipunan. So, kailan ba natin masabi na ang kakapusan ay isa ng suliraning panlipunan o societal problem o issues? So, una, nag-iba ang pag-ugali ng tao kapag hindi niya nakamit ang kanyang mga pangailangan. Siguro nakita naman ninyo sa balita yung nagkaroon ng lockdown, nahirapan ng mga tao, walang makain, so wala silang magamit. So anong nangyari? Nag-iba talaga ang kanilang pag-ugali. Nagkaroon pa nga ng mga pagwilga kahit hindi naman talaga mabuting gawin yun dahil nasa krisis tayo, no? So yan ay dahil din sa kakapusan, no? Din ikalaway, ang pag-ugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natuto siyang magdamot, mandaya at manilang sa kapwa. O kaya nga nagkaroon ng korupsyon, no? Meron ding mga balita na merong mga barangay official na talagang kinurap nila yung tulong ng gobyerno, no? So siguro yan ay dahil sa kakapusan, no? Ikatlo ay yung naging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Of course, kapag talagang mayroong kakapusan, talagang magkaroon ng kaguluhan. At siyempre, kapag may kakapusan, talagang tataas ang bilihin kasi nasa prinsipyo din yan ng deal of demand and supply, no? So talagang magkaroon tayo ng pagtaas ng presyo kapag walang kasapatan sa ating mga produkto, no? So yan ang dahilan kung bakit ang kapusan ay isang suliraning panlipunan. Then mga
solusyon kung paano natin malutas yung kakapusan, kasi mayroon naman talagang solusyon ito kung pag-isipan lang natin. Una, yung tinatawag nating trade-off. Ano ba tong trade-off? So, hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kaniyang pangailangan. So, dahil hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kaniyang pangailangan, upang makuha ang isang bagay, kailangan isakripisyo ang iba. Halimbawa, kapag gagawa ka ng maraming tela o gagawa ka ng maraming damit, siyempre nangailangan ka ng maraming tela. Pero dahil sa sitwasyon ngayon na mayroong COVID-19, yung tela na gagamitin mo sanang para makagawa ka ng damit ay gagamitin mo na lang para makagawa ka ng face mask. So ibig sabihin, sakripisyo mo yung paggawa ng damit na gamit ng tela mo na yung binili para lang makagawa ka ng face mask na makatulong naman sa maraming tao, diba? So yan ay tinatawag na trade-offs. So isakripisyo mo isang bagay para lang makagawa ka ng ibang bagay na mayroon ding pakinabang. So yan ang halimbawa ng trade-offs. Ang sunod ay yung tinatawag nating opportunity cost. So ang opportunity cost, ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay. Nagkaroon ito dahil sa limitasyon ng mga pinagkunang yaman. So kailangan mong isuko o bitawan ang paggawa ng damit dahil gusto mong gumawa ng face mask na pareho lang ang materialis na gagamitin. Pero yan ay opportunity kasi sinakripisyo mo nga yung paggawa ng damit para lang makagawa ka ng face mask, pero yung paggawa mo ng face mask ay nagkaroon ka na ng income o kita. So yan ay tinatawag na opportunity cost. So kailangan mong isakripisyo ang isang bagay o halaga ng isang bagay para lang makagawa ng isang bagay dahil yan sa limitasyon ng ating pinagkukunang yaman. Dahil tanda natin yung paggawa ng face mask at saka paggawa ng damit ay pareho naman yung mga materialis na ginagamit o mayroon lang sigurong idinagdag sa paggawa ng face mask, no? So isa pa yung tinatawag nating production possibility frontier. Ano ba itong PPF? So ang PPF nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kombinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaaring maproduce kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkunang yaman ng isang lipunan. Ito ang pinakamataas na opportunity cost na maaaring bitawan upang makamit ang pangailangan. So kapag ang mga pinagkunang yaman na alam natin na may limitasyon, kapag matalino natin itong ginagamit, lalo na ngayon, so nagkaroon tayo ng tinatawag na production possibility frontier. Dahil tanda natin, lahat ng pinagkunang yaman ay talagang may limitasyon at mauubos. So gaano man siya kahalaga, kapag hindi natin yan ginagamitan ng talino sa paggamit, talagang mauubos yan. So ang production possibility frontier ay yung kinuha natin yung pinakamataas na opportunity na ating makukuha. Kahit magastos man tayo ng malaki, basta lang mayroon tayong makukuhang opportunity na maaari nating magamit sa ating mga pangailangan. Halimbawa, ngayong panahon na may COVID-19, siguro ang pinakamataas na pangailangan natin ay yung pangsanggalang natin sa virus at saka yung mga face mask, alcohol, scanner, no? So yan ay dapat nating unahin na i-produce at mabili dahil sa ating sitwasyon ngayon. So kung noon, halimbawa yung alcohol noon ay hindi binili ng maramihan kasi hindi masyadong pinagukulan ng pansin ng tao, pero ngayon na may sitwasyon tayo sa COVID pandemic at
kinakailangan ng alcohol, so talagang ang supply ng alcohol ay talagang tataas. So dahil dyan, ang pag-produce ng alcohol ay nangailangan ng pinakamataas na opportunity cost. Halimbawa, ang isang pharmaceutical noon ay nag-produce ng mas maraming halimbawa lang baby oil kaysa alcohol. Pero ngayong may COVID-19 at kailangan ang alcohol, so kailangan isakripisyo yung paggawa ng maraming baby oil dahil mas dapat unahin gumawa ng maraming alcohol kasi kailangan ng tao. So yan ang tinatawag nating production possibility frontier. Mas kailangan nating unahin yung pag-produce ng isang bagay na makatutulong sa ating sitwasyon ngayon. Okay? So ngayon, bago natin tapusin ang ating paksa ay magkaroon muna tayo ng pagbubuod o summary. So nagiging panlipon ng suliranin ng kakapusan kapag hindi nakamit ng tao ang kanyang layunin. So talagang nagkaroon tayo ng kakapusan kapag hindi natin nakakamit ang ating mga pangailangan. So upang maging responsable ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon. Ibig sabihin, may dapat tayong isakripisyo ang isang bagay para lang makamit natin ang isang bagay. O dapat nating piliin ang pinakamahalagang bagay na ating kinakailangan, lalong-lalo na ngayon. So yan ang paksa natin tungkol sa kakapusan. Sana ay may naintindihan kayo at naunawaan, at palagi ninyong subaybayan ang aking mga paksa sa aking channel, ang Sir Joel EP Teacher. Maraming salamat po.